Inaanyayahan po natin ang lahat. Tayo po ay sama-sama, tayo po ay tumayo at bigyan po natin ng paggalang ang pagbasa ng salita ng Panginoon para sa atin sa araw na ito. Blessed Sunday, mga kapatid. Amen. Blessed Sunday. This is the day that the Lord has made. Amen. Amen. Ang sabi po sa Psalms chapter 22, verse 22, ang mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y aking papupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Hallelujah! Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya't sambahin. Mga dukhay hindi niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. Purihin ang Panginoon. Verse 25, ginawa mo'y papupurihan sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang, ang panata kong handog ay doon ko iaalay. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin, maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupa'y kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi ay maaalala at siya't sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Magsisiluhod lahat ng palalot may ayabang, yuyuko sa kanyang harapan. Mga tao'y hahatulan. Mga susunod na salinlahi maglilingkod sa kanya. Hallelujah! Ang tungkol sa Panginoon ay pahahayag nila. Maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Ito po ay isang testimony ng pagliligtas ng Panginoon sa mga private moments ni Haring David. And the Lord wants us, no? Marami pong mga bagay na pinagtatagumpay ng Panginoon sa ating mga pribadong buhay. And it is proper na bigay natin yung pampublikong testimonya natin ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Hallelujah. Praise God. Manatiling sa presensya ng Panginoon, ating po ipikit ang ating mga mata. Let's bow down our heads. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Indeed, this is the day that you have made for us, O God. Regardless of whatever, Lord God, na napagdaanan the whole week, we are here gathered in front of you, Lord God. Are you rather in front of us? Lord, we expect, Lord God, that you will speak to us through your speaker, O God. Amin pong hinihiling na tumimo sa aming puso. Ano man ang aming mga dalahin, ano man ang aming mga nilalakaran, ano man ang aming mga challenges. Alam namin, Lord God, na ikaw ang magli-lift up ng aming mga spirit. And Father God, we also pray for the worship team, Lord God. Empower them, O God. Let them see beyond the human eye, O God. Let them, Lord God, discern. Let you be the guide, O Holy Spirit. Empower them, O God. Pour down, Lord God, your fire. Isa pa po, Panginoon, nawa sa amin pong pagbubulay-bulay o pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Madala po namin ito sa buong isang linggo sa pakihibaka, Panginoon, sa mundo, sa aming sarili, at sa kaaway. Sa iyong papurit pasasalamat, Panginoon, and we expect more of you today. In Jesus' mighty name, Holy Spirit. Amen and amen and amen. Amen and amen. So sa umaga na to mga kapatid, magsabi nga po ng amen yung mga nakakaramdam ng kagalakan sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen! Sa umaga na to, sama-sama nating ipagdiwang yung kagalakan na yon sa ating mga puso, sa ating paglilingkod, pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. And let us worship Him in spirit and in truth. Hallelujah!
binubulay ko ang iyong mga salita. Habang minamasdan ko mga gawa mong kahanga-hanga. Ganda ng araw sa umaga at ang nanananig ng mga tala. Lahat ng to'y iyong inikha. Lahat ng to'y iyong inikha parang ulan na di tumitigil tulad ko rin, na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko na nasing masayang maglingkod. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Hallelujah. Itaas natin ang ating papuri pagsamba sa ating Diyos na dakila. Hallelujah. Narasing mga ibon na nag-aawitan. Mga ibon na nag-aawitan ng pasasalamat. Tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw ay lumalago, dinidinig ng biyaya mo. Biyaya mong di nagkukulang, umaapaw sa kasaganaan na parang ulan. Na di tumitigil tulad ko rin, na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko na nasing masayang maglingkod. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Narasing masayang maglingkod. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus, na parang ulan na di tumitigil tulad ko rin, na di ba pipigil. Ito ay dahil nalaman ko na parang ulan na di tumitigil tulad ko rin, na di ba pipigil. Ito ay dahil nalaman ko na parang ulan na di tumitigil tulad ko rin, na di ba pipigil. Ito ay dahil nalaman ko na nasing masaya. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Let us say, oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na masayang maglingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. And Lord God, sa umaga na to, patuloy ka naming paglilingkuran, patuloy ka naming sasambahin, at patuloy naming dadakilain ang iyong makapangyarihang pangalan. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong dumulog sa presensya ng ating Diyos sa umaga na to. Ang ating Diyos na karapat-dapat na paglingkuran ng buong katapatan, ng buong puso, ng buong kalakasan. Ang Diyos na siyang nagbigay ng buhay, ang Diyos na siyang nagbigay ng bawat talento, ng bawat kakayanan na meron po ang bawat isa sa atin. That's why this morning, ituon po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa diwa ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah.
And at this moment, mga kapatid, let us try to remember yung mga pagkakataon na patuloy kang niyayakap ng ating Diyos. Sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga kamalian na nagagawa mo, sa kabila ng nakaraan na meron ka, yung pagyakap ng Diyos sa'yo sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, alalahanin natin sa umaga na to. Hallelujah. We just want to worship you, O God. And we just want to thank you, O God, sa patuloy na pagtanggap sa bawat isa sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero patuloy kang nagpapatawad. Patuloy kang umiibig. Patuloy kang nagtatapat sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, speak to us this morning. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Sing habang walang kakayanan, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. O salamat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Let us sing, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at
Inibig mo ako, hindi kayang tumbas. Niyakap mo, yes Lord. Sa aking karumihan, O Diyos, inibig mo, hallelujah. Nang di kayang tumbasan, minsan pa niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di ka niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarunan, let us sing. At katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan ng waghatian. Salamat sa sukdo. Yes, Lord Jesus, salamat sa sukdo ng biyaya mo, Panginoon. Hallelujah. Diyos ng pag-ibig, hallelujah. Patuloy na nagpapatawad, patuloy na umiibig, patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. 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 Purihin natin ang ating Diyos sa dakila sa umaga na to. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, dakila. Oh, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Kaysa aking mga higit pa sa buhay ko, O Diyos. Higit pa sa buhay ko. Salamat. Salamat sa sukdulang biyaya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tunay na karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, O God. Thank you is not enough, Panginoon, para pasalamatan ka, para dakilain ang iyong pangalan, para ipagdiwang ang iyong kapangyarihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Kaya sa umaga na to, ibigay natin sa Kanya ang pinakamalakas na papurit pagsamba. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Salamat, O Lord, sa dakila at sukdulang biyaya mo. Papuri sa'yo, aming Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Good morning po. Sa umaga pong ito ay ituloy natin yung ating
pag-aaral. Ano? Actually, kung napansin nyo, ito ay mga series. No? Pagpapatuloy. No? So, kung medyo okay lang naman. Kung medyo hindi nyo nasimulan, magkakaiba naman siya. Pero mas maganda yung nasimulan nyo kasi alam natin yung pinanggalingan, yung pupuntahan. Muli ay yumuko tayo. Tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Sa araw na ito, Panginoon, na muli ay mapapalakas ang aming mga espiritu. Panginoon, dalangin po namin ang iyong paggabay, ang isugo mo, Panginoon, ang iyong santong espiritu upang lubusan naming maunawaan ang mga bagay na aming maririnig. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umagang ito ay Empowered for Service. Ayan po. Noong nakaraang linggo po ay yung napag-aralan natin yung tatlong bagay, yung preparation of God, our union with Christ, at saka yung the purpose. No? Yan po ang ating pinag-aralan. No? Na ang Diyos ay hinanda tayo, no? At linikha para kay Kristo, para yung ating buhay ay magkaroon ng layunin. No? Yun po yun eh. Sa pagkakataon po ito, ang pag-aaralan naman natin ay yung paano po ini-empower. Ano ba yung Tagalog ng empowerment? Pagpapalakas. parang physical. Parang yung empowerment, parang hindi siya physical. Pag sinabi mong pagpapalakas, parang physical na yan, no? So, how God has empowered our lives for the service. No, yun. Papaano ang Diyos ay pinalalakas yung ating pagkatao para dun sa ating pagsiservisyo. May tatlong punto po at tayong i-discuss. Una, yung God's purposeful design. Pangalawa, yung God's specific assignment. At yung pangatlo, yung God's unique calling. No? Diyan po iinog yung ating pag-aaral. No? Dito, maunawaan natin na ang bawat isa sa atin ay nilalang intentionally. No? May intention ang Diyos. No? Walang tsamba. No? Tingnan mo nga yung katabi mo. No? Kalabitin mo, sabihin mo, hindi ka pala tsamba. So walang tsamba, intentionally. At ang bawat isa sa atin ay, kumbaga ay hiniwalay, set apart, no? Dahil sa isang unique calling. No, ganun po yung ano niyan. So basahin natin ang ating teksto. Babasahin ko po sa English. Kung may Bible po kayo, hindi na uso Bible ngayon, ano? Jeremiah 1:5-10. No? Hindi na uso Bible ngayon talaga. Jeremiah 1:5-10. Babasahin ko po sa English at kung meron kayong Tagalog ay sige po, sabayan niyo po ako. Jeremiah. Sa aklat po ni Jeremias, Kabanata 1, talata 5-10. Before I formed you in a womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I put my words in your mouth. See, today I appoint you over the nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, dito sa mga talatang ito ay makikita natin yung dialogue, no? Ito pong pag-uusap ng Panginoon at saka ni Jeremiah,
No, nag-uusap sila. Itinatalaga kasi ng Diyos si Jeremiah bilang propeta. Ito po yung pagkatawag kay Jeremiah. Ang alam ko po si Jeremiah sa pagkakataong ito ay parang nasa 17, parang mga ganun lang eh. No, ang edad niya. No, so sino bang 17 dito? Pataas. 17 pataas ang edad. Siguro, wag ko kayong mahiya. Pataas yung mga kamay. 17 pataas. Hindi ho 70 pataas. 17 pataas. Sino po? Ayan, lahat pala sila. No? Ito mga to, nagkukunwari pang 17 pababa eh. Pero 70 pataas ho yung mga yan. Okay. So nakita po natin dito na doon sa kanyang murang edad, si Jeremias po ay tinawag ng Diyos. No? Si Jeremiah ay tinawag ng Diyos. No, dito po. At makikita natin dito yung 3 punto na sinasabi ko. Una, yung God's purposeful design. Yung ating buhay ay may purpose na dinisenyo ng Diyos. No, yun po ang ibig sabihin nun. No, sabi niya, before I formed you, in the womb, I knew you. Bago kita likhain, lalangin, doon sa sinapupunan ng iyong ina, sabi niya ay kilala na kita. Isipin mo yon, nagka-count tayo from day 1, ang Panginoong Diyos nagka-count from day 0. No? Talagang bago ka pa man din tumibok. Kasi pag nag-unite daw yung egg cell at saka yung sperm cell, may titibok. No? So bago ka man lang may tumibok doon sa sinapupunan ng iyong ina, kilala ka na niya. Yun po yung may purpose, no? Ang Greek word po na ginamit doon, ito po yung Hebrew, no? Sinulat po ang Old Testament sa Hebrew, pero yung sa Greek translation niya, yun po yung yada, no? Sabi niya ganyan, to know, perceive, be acquainted with, to discern. Divine knowing implies relationship and purpose. Yun daw pagkakilala sa atin ng Diyos ay ang implikasyon daw nito ay relationship at layunin. Relationship and purpose. Ibig sabihin, hindi pa man din tumitibok ang puso mo doon sa sinapupunan ng iyong ina, ay kilala ka na niya at may layunin na siya sa iyo. Amen. No? O isipin mo nga yan. Wala pa. Hindi pa nagkakaibigan yung nanay at tatay mo, may layunin na siya sa iyo at kilala ka na niya. At yung pagkakilala niya sa iyo ay hindi lang yung kilalang kapitbahay. Ang sinasabi niya, ito'y kilalang with relationship. No? Yun po yung ibig sabihin ng salitang yada. No? Sabi niya, with all the good and bad that happened in your lives, sabi niya, we can see in this verse that God has designed our life intentionally. So meron po siyang intensyon, kaya kanya ginawa, kaya kanya nilalang. No, yun po ang katotohanan. So kaya nga, huwag kang magrereklamo sapagkat yung kulay ng yung balat, siya ang may akda. Alam niya kung saan ka isisilang na bansa. No? Amen. O sa atin, medyo malagihay ang ating kulay. No, ito yung mga kayumangging lagkitan, no, tawag diyan. No, so yun yung kulay natin eh. Bakit dito? Nagtatanong nga ako simula pagkasilang, bakit ako sinilang dito? Bakit sila mga magulang ko? No, minsan nung high school ako nangangarap ako, sana Sobel yung nanay ko, tatay ko. No, pero bakit nga ba ako nandito? Yung ating abilidad. Yun po ay ginawa niya. Tingnan mo, meron bang parehas ng ability sa church na ito? Kahit pa 10,000 tayo, kahit pa 1 bilyon ang tao sa mundo, 3 bilyon ang tao sa mundo, wala hong magkakamuka ng abilidad. Amen? Yung fingerprint ka lang eh. Wala eh, no? Walang magkakamuka. Ngayon po may bago. Kahit yung structure ng muka, may mga may mga ginagamit sila sa kriminalidad. Alam niyo nagpapa-plastic surgery ngayon? Huli na. Kasi may mga points sa muka na hindi nababago. No? Nabago man yung kutis mo,
na bago man yung nagpalagay ka man ng ng mga palaman dito, palaman kung saan-saan, pag iniskan yung mukha mo, kahit na iba, ikaw na ikaw, meron tayong, kumbaga ay nakaakma sa disenyo ng Diyos. No, hindi ba nakakamangha? Isipin mo na lang, kung magkakamukha tayong lahat, kung kayong lahat ay kamukha ko, nakakasawa ang mundo. Hindi ba? Pagtingin mo dito, ako na naman. No? Pagtingin mo sa kabila, ako ulit. Iisa mo ka. Hindi eh. Hindi ganoon ang Panginoon. Wala kang kamukhang kamukha. Kahit na magkahawig kayo. Kahit pa yung, ang tawag nila doon sa kambal, yung identical twins, no? Meron silang pagkakaiba. Meron. So, ang Diyos hindi gumawa ng kadoble mo. Amen. Nag-iisa ka. Unique. No? Tawag nila ay unique. No? So, unique tayo. Alam mo, sabi sa siyensya, yun daw pag may union yung lalaki at babae, yung sperm ay 200 to 300 million. Isipin mo yun? Pagkatapos, ang talagang kakapit dun sa egg ay mga 200. At sa 200 nakakapit sa egg, isa lang ang talagang papasok doon sa egg. Isipin mo kung gaano kamangha-mangha yung nangyaring yun. Abe, 300 million pala yung kakompetensya mo doon sa egg cell na yon, at ang kumapit doon sa egg cell na yon ay 200, pagkatapos ikaw ang lumitaw. Isipin mo kung gaano ka dinisenyo ng Panginoon. Ikaw ang lumitaw. Simula pa lang ng iyong buhay, nag-i-struggle ka na, lumalaban ka na, at nagtagumpay ka, kaya nandito ka ngayon sa mundo. Amen? Kaya huwag mo sasabihin na tsamba lang ako. No? Huwag mong pakamaliitin yung sarili mo sapagkat yung pagkadisenyo sa iyo ng Diyos ay very unique. No? Walang katulad. No? Walang katulad. Yan po ang totoo. No? Kaya nga, sabi niya doon sa Psalms 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Yan po ang sabi ni Haring David. No? Anong Tagalog nito? Ako ay ginawang nakakatakot. Hindi. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Ginawa mo kong ng may pag-iingat. Nakita mo ba yan? No? Kaya minsan pag titingin ka sa salamin, napapangitan ka sa mukha mo, hindi. Pinakaingatan ng Diyos yun. Talagang disenyo niya yan. No? Opo. Alam nyo, nasira lang ng telebisyon ng ang perception natin sa kagandahan. Totoo naman, di ba? Nung naglalaro ka nung maliit ka, anong binibili sa'yo? Barbie doll. Ano yung Barbie doll? Pag tinignan mo ganon, wow, ang sexy, napakaliit ng balakang, no? Napakaganda ng muka, napakahaba ng hair, blonde, ito ang gusto ko. Pero tumingin ka, meron bang ganong tao? Ganon ang wala naman eh. Hindi yun normal. No? Ang normal na tao, yung kamukha ko. Para mahirap talaga dito sa unahan, no? Yun po no? Pero ang problema ng tao, hindi niya nare-realize yung uniqueness niya. Yung pagkakadesenyo ng Diyos sa kanya. Hindi niya nare-realize yun Tumitingin siya sa iba at sinasabi niya sa kanyang sarili, sana ganun ako. Diba? Kung ganyan lang ako, malayo ang mararating ko. Pero hindi Hindi ka ginawa ng Diyos na ganun. Sapagkat ikaw ay masterpiece sa Kanya. Ikaw ay kakaiba. Hindi tayo pinagpare-parehas. Hindi tayo pinagkamukha-mukha. Napakahirap nung ganun. So, sabi niya,
God has designed you to endure. Bakit? Simula pa lang pero mo, ilang milyon ang kalaban mo doon sa iisang egg, tapos ikaw ang nandito. 300 million, napakarami nun. Yung tsansa na ikaw ang lumitaw at yung iba ay hindi. Diyos ang may gawa nun. Amen? No? Kaya huwag mong dudustahin yung iyong sarili at pagkatao. No? God has designed you to stand pressure. Bakit? Nakikipaglaban ka na simula't simula pa No? God designed you to be victorious. Hindi kanya dinisenyo yung talunan. No, tingin mo lang sa sarili mo 'yon, pero hindi kanya dinisenyo yung talunan. 1 Corinthians 5:57 sabi niya, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." No? Tayo raw ay mananagumpay. No? Kailangan ilagay natin sa ating sarili. Pero hindi natin magagawa yan nang wala ang Panginoong Yesus. Kaya nga sabi niya rito, through our Lord Jesus Christ. No? Parang last time, nagkakaroon lang yung ng kahulugan yung ating buhay dahil tayo ay nilalang ng Diyos para kay Kristo Jesus. 'Di ba? Yun po yung ating teksto nung nakaraan. So ganun din po dito. No? Tayo po ay nagiging mananagumpay kung tayo ay nasa ating Panginoon. Hindi ka dinisenyo ng Diyos para sa wala lang. No? Hindi sa wala lang. Ikaw ay dinisenyo ng Diyos upang magtagumpay. Kaya nga, yung susunod na text, yung susunod na punto, sabi niya, God's specific design o specific assignment. No? Dinisenyo na tayo sapagkat meron tayong specific assignment. No? Itinalaga niya tayo sa isang bagay. Before you were born, I set you apart. Sabi po doon sa ating talata. Bago ka isilang, hiniwalay na kita. Ayun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin yan, sa karamihan ng tao ay kinuha ka niya, itinabi ka niya, may ipagagawa ako sa iyo. Nakita po ba natin yan? May ipagagawa ako sa iyo. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon dito. Before you were born, I set you apart. No, ang Hebrew word niya ay salitang kadash, to sanctify. No, sinasabi niya to consecrate for a special purpose or calling. Hiniwalay ka niya para sa isang special na layunin o pagkatawag. No, nakita ba natin 'yon? Ganyan ho kabuti ang ating Diyos. Ganyan dapat ang tinitignan natin. So may layunin pala. No? Meron pala tayo talagang purpose. Sa karamihan, no, ikaw ay hiniwalay sa layunin. May ipagagawa sa iyo No, may ipagagawa sa iyo. Kaya po mga hindi magandang bagay na pinagdaanan natin sa buhay, no, yun po ay nalalaman niya at hindi nakakahadlang yung mga pinagdaraanan natin sa buhay para dun sa ipagagawa niya sa atin. No? Last time yung verse natin, naalala nyo? All things works together for good for those who love God. Iyon po yung verse. Ano man pinagdaanan mo, no? Ano man ang nangyari sa buhay mo, kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus, ang lahat ng bagay na ito ay gagamitin niya para doon sa pagkatawag niya sa iyo. Hindi ho ba nakakatuwa ang ating Panginoon? Di ba? Minsan hindi natin naiisip na ganun pala. Minsan kung anong pinagagawa natin sa ating buhay, may layunin pala siya. Minsan kung ano-anong plano natin, may mas maganda pala siyang plano. No, yan po ang nagiging problema. So ang tao ay walang problema sa disenyo. No? Pag tinignan mo ang iyong katawan, ganyan lang yan talaga, pero walang problema sa disenyo ang tao. Dahil ang Diyos ang may akda ng ating buhay, wala ding problema sa plano. Sapagkat ikaw ay kanyang hiniwalay para sa kanyang layunin. Kung ano man yung nangyayari sa iyong buhay sa pagkakataong ito, yan po ay gagamitin ng Diyos para
ma-accomplish anuman po yung mga plano niya. Subalit dito po sa susunod nagkakaproblema, yung God's unique calling. No, sabi niya, I appointed you as a prophet to the nation. Yan po ang sabi doon sa talata. Si Jeremias po ay inappoint. Hindi lang propeta. Hindi sinabing propeta. Sabi niya, I appointed you as prophet to the nations. No, hindi prophet to the nation yan, at the nations. No? So may unique na pagkatawag ang bawat isa sa atin. Ako po ay pastor. Subalit iba yung pagkatawag ko sa ibang pastor. No, nakita nyo, kahit na pare-pares kaming pastor, may pogi, may hindi ganong pogi, may poging-pogi, no? May kakaiba. Pag kami nagsalita, iba sila magsalita kaysa sa akin eh. Iba ako mag-isip kaysa sa kanila. Bakit? Kasi tinawag ako sa isang gawain na ako lang yung fitted doon. No? Kaya hindi po natin pwedeng dustahin yung ibang pastor. Ito naman pastor na to, laging nanginginig pag nandyan sa pulpito. Hindi natin pwedeng ganun sapagkat yung kanyang karakter ay dinisenyo ng Diyos, ganun talaga siya. No? Perpekto siya sa ganun. Si Jeremias ay tinawag bilang, sabi niya, prophet to the nation. Hindi siya tinawag na propeta lamang, propeta ng mga ganito, prophet to the nations. No, yan sabi niya. No, so ganun din ang bawat isa sa atin. Meron po tayo pagkatawag na para lang sa atin. Amen. No? Parang ayaw niyo maniwala. Ayun, tinawag po tayo diyan, ha. So, no, tayo ay tinawag, subalit marami sa atin, no, sa maraming pagkakataon, nakikita natin yung kalakihan ng Diyos at kakulangan ng ating sarili. No, kaya minsan parang hindi tayo believe doon sa ating kapwa, minsan sa ating sarili. No, nakikita natin yung ating mga kasalanan. Paano ako? 'Di ba? Pag nakita mo na yung iyong kasalanan, ayaw ka na. No? Hindi ka na sumusunod. Pag nakita mo yung iyong kahinaan, umaatras ka na. No, yun ang nangyari diyan. No, nakikita natin na tayo hindi karapat-dapat sa dakilang gawain ng Diyos. Ang laki eh. Lord, dito na lang ako. No? Ito na lang ministeryo ko. Magpa-parking na lang kami ng sasakyan diyan. No? May mga ganun po, no? So kaya nga po ang reaksyon ni Jeremiah ay ganito. Sabi niya sa verse 6, ang sabi niya, Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I'm too young. Nakita mo po 'yon? No? Paano? Bata pa siya ay tinawag na siya. Naku Lord, sabi niya, nagkamali ka yata ng pinili. Hindi mo ba alam, napakabata ko pa. Hindi ako marunong magsalita. No, yun po ang sinasabi niya. So dito nakikita marahil ay humble itong si Jeremiah. No? At nakikita niya yung kanyang kahinaan at sa kalakihan ng plano ng Diyos. Pangalawa, siguro natatakot siya sa mga tao. Bata pa ako. Sa kanila kasi, yung nasa hustong edad na, ay pumapalo dun sa age 30. O sipin mo yung 17 tsaka 30, ang layo ng diferensya nun. Kaya nga ang Panginoong Yesus, nag-ministry siya nung nagkaedad na siya doon sa 30. Bakit? Kasi hindi ka naman papansinin. Kung hindi ka nasa totoy pa ang tawag sa iyo doon doon sa mga edad na yan. Siguro, pangalawa, yung takot sa tao. Yung pangatlo, ay marahil ay nakikita niya yung kanyang nakaraan. No? Kaya sinasabi niya, Lord, hindi ako marunong yan. Hindi ko kaya yan. Dito po nagkakaroon ng problema. No? Sabi niya, but God will not buy into that. No? Talagang hindi papayag ang Diyos kapag ikaw ay tinawag. No? Kasi siya ang gumawa sa iyo. Tama po ba? Alam niya kung ano ang iyong kapasidad. Alam niya kung ano yung ibinigay niyang
ability sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng mga tuwiran sa Kanya. Tama po? No? Kasi alam niya pag oras na itinindig ka niya doon sa isang gawain, alam niya. Alam niyo po, nung ako ay unang beses na mag-preach, sabi niya ng pastor namin, sabi niya, sige nga, subukan mo ngang mag-Bible study. Doon sa panahon namin, ang Bible study doon, yung open air preaching. Marami nakaupong ganyan, tapos hawak-hawak yung Bible, nakatayo ka, nangangaral ka sa kanilang ganyan. No? Yun po ang di sige. No? Sabi ko, lakasan lang naman ang loob yan eh. Pero ninenervyoso ako noon. Nung nagsimula ako, wala pa akong 10 minuto, natapos eh. No? Sabi ko ng aking pastor, tapos na. Oo, tapos na. Ganun na lang. Ganun na. Oo, tapos na eh. Wala na akong masabi eh. No? Kaya noon, tinitignan ko ng aking sarili, naku, hindi talaga ako pwede dito. Isipin mo, wala pa 10 minuto, tapos. Samantalang yung aking pastor, napakahusay eh. Pag nagsalita, 30 minutes to 45 minutes, kinukulang pa nga halos. Minsan umaabot kami ng 1 oras, ang daming sinasabi. Sabi ko, paano ba ako magiging ganito? Kaya lang, yun bang nasa loob ko, may desire ako maglingkod sa Diyos, tapos binigyan niya ako ng Bible study. O sige, sa PUP kami, tayo kami ng cell group para sa mga kabataan. Nung nandun ako, iniisip ko sa sarili ko, paano ko magba-Bible study ako wala din akong sasabihin? Anong iba-Bible study ko sa kanila? Teka nga, sabi ko, mag-aaral nga ako ng Bible school. No? Yun na yung pumasok sa isip ko. Bakit? Kasi gusto ko maging excellent dun sa aking ginagawa. No? Ayoko wala akong masasabi. So pumasok ako ng Bible school. So ako ay pinili ng Diyos. Dinisenyo niya yung karakter kong ganon, na kapag meron akong gustong gawin, ay kaya kong gawin. Ginagawa ko. Nag-aaral ako mag-gitara mag-isa. Nagpaturo ako mag-gitara. Turuan mo ako mag-gitara. Bumili ako ng gitara. Ganito mag-gitara. Tugtog ng tugtog yung isa. Ganon. Tinitignan ko siyang ganon. Pambihira to. Nagpapaturo ako mag-gitara. Pinasikatan ako mag-gitara. Tapos nakita ko yung song hits niya. Ano ba itong mga ito? Ang tawag dyan, chord chart. Diyan mo ilalagay yung mga kamay mo. Ganyan ba? Sabi ko, pera ma. Hiniram ko yung kanyang chord chart sa bahay, araw-araw, sa loob ng 7 araw. Pinag-aralan ko yung chord chart. Ganito lang pala tumugtog ng gitara. No? Kaya ako mapag-isa ko eh. Nung bata-bata pa ako, ayoko nang merong umiistorbo sa akin. Kasi doon ako nag-iisip, doon ko tinitignan yung mga bagay-bagay. Ganon ang disenyo ng Diyos sa akin. Mapag-obserba ako sa tao, tinitignan ko yung ugali, nakikita ko kung ano, at pinag-aaralan ko kung papaano sila makukumbinsi. Ganon ako. No? So, iba ako at iba kayo. Ganon po ang disenyo ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Diyos kay Jeremiah, sabi niya, "But the Lord said to me, do not say I'm too young. You must go to everyone I send you and to say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord." Nakita ba natin yon? So, huwag mo sasabihin kay bata pa. Huwag mo sabihin, matanda ka na. Yan, sikuhin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, huwag mo sabihin, matanda ka na. No? Huwag mo sasabihin, matanda ka na. Hindi na ako bagay dyan. Dito na lang ako. Hindi po. Kasi ganyan din ang katuwiran. Sino ba yung matandang tinawag? Sige nga. Talaga. May isang matanda naman na tinawag sa sa Biblia eh. Assignment nyo yan. May tinawag na bata. No? Dito po nagkakaroon ng problema. Dinisenyo tayo ng Diyos, meron tayong pagkakatawag sa Panginoon, pero pwede kang tumanggi.
Bakit? Kasi may free will ang tao. Dinisenyo kita, hiniwalay kita, pero pwede mong sabing hindi. Parang si Jonah. Di ba? Tinawag si Jonah. Anong ginawa? Nanakbo si Jonah. Ay bakit siya nanakbo? Ayaw niya nung pinagagawa ng Lord. Amen? May mga ganun po eh. Pag tinignan mo, full of talent. Pag tinignan mo, napakagaling. Pag tinignan mo, napakaraming paggagamitan ng pagkatao nito. Pero ayaw niya. Dito lang ako, pastor. Huwag mo kong iistorbohin. No? Okay na sa akin to. So dito po tayo nagkakaroon ng problema. Yung disenyo mo, nawawalan ng kwenta. Hindi po ba? Bakit? Kasi tayo ay may free will. Hindi ko sinasaklawan ng Diyos yung gusto niya at ayaw niya. No? Pag sinabing ayaw ko, sa Biblia nga nakalagay ho doon doon sa 1 Kings 11. Sinabihan ng Diyos si Solomon na huwag mag-aasawa ng hindi Israelita, hindi niya kapananampalataya. Sapagkat sabi doon sa verse, surely they will snatch your heart away from me. Yun ang sabi niya. Kaya hindi natin dapat ginagawa yan. No? Bakit? Siyempre, nahihirapan tayo sa ating pananampalataya. Pero, tingnan nyo marami ring gumagawa nun. Marami sa mananampalataya gumagawa nun. Hanggang sa bandang huli na lang, sumasakit na lang ang ulo nila. Oh. Yung bang sabi ko last time, di ba? Yung bang gusto mo mag-asawa pero ang kanya lang karakteristik ay pogi lang. Pogi lang pero tamad, pogi lang, lasinggero, pogi lang. Yun lang. Pogi, ano mapapala mo doon? Di ba? Nako, nag-isip na sila. Pogi ba ako? Subalit, kagaya po ni Jonah, kapag tayo po ay nanakbo sa ating layunin, wala rin tayong kapayapaan. Amen? Kahit gaano kalaki pera mo, hindi ka rin masaya. Wala ring pinatutunguhan ang buhay mo. Wala. Bakit? Walang progreso. At walang tunay na kasiyahan sa iyong sarili. Amen? Yan ho yung mga nananakbo. Mga runner. No? Sila po yung mga runner sa calling ng Diyos. Tama naman po, di ba? Kasi yun ang kagalakan mo. Amen? Yung pagkakadesenyo sa'yo ay yun eh. Pag mga awit ka nga lang, may narinig ka ng umaawit parang gusto mo nang kunin yung mic. Ako naman. No, bakit? Kasi yun yung nasa genes mo eh. Yun yung urge nung katawan mo. Bakit doon ka masaya? Amen? No, ganun po eh. Dinisenyo ka ng Diyos na ganun. Kapag hindi ka lumakad doon sa disenyo na ganyan, hindi ka masaya sa iyong sarili. Para hong ano yan eh. Parang SIM card. Di ba? Ang dami, palit-palit tayo ng SIM card. May bagong SIM card. Bakit? Ano na yan eh? 1 terabyte. No? Ayan na yan. 1 terabyte. Dati, ilan ba? 100 gigabyte. Napakalalaki na ng memory, no? Bakit? Ano ba naman yan? Kasi ano na yan eh? 5G. Dati, hindi. No? G lang. Walang 5. Ngayon, may 5G. Pataas ng pataas. Yung SIM card na yan, sa maliit na yan, nandun lahat yung disenyo. Amen? Nandun lahat yung programa. Kaya pag isinaksak mo dun sa SIM, makikita mo, lilitaw lahat. Ako, napakarami. Halos hindi mo nga magamit eh. Yung cellphone ko, ilan lang yung nagagamit kong function dun. Napakarami nakalagay. Nagagamit ba lahat ito? Hindi. Pero bakit? Nakadesenyo yun doon sa SIM card. Amen? Yun po yung iyong full potential. Para kang SIM card na advance, na nandun lahat, ilinagay ng Diyos lahat ng ability, yung characteristic, lahat ay nandoon. Pero, kailangang i-activate. Amen.
Pag bumili ka ng cellphone, kahit gaano ka modern yung SIM card, pag hindi activated, hindi mo mai-enjoy. Di ba? Hindi mo mai-enjoy. Hanggang doon ka lang sa Tetris. Tin, tin. O bakit? Wala eh. Hindi mo ma-enjoy yung internet. Bakit? Hindi naka-activate. Tama po ba? Oh, ang tao ay ganun din. Kapag usapang SIM card, ang tao, dinisenyo ng Diyos ayon sa kanyang karunungan, napakaraming karakteristik ilinagay niya sa iyo, pero pag hindi na-activate yung iyong buhay, walang mangyayari doon sa buhay natin. Amen po ba? Yung potential na meron ka, hindi mo mai-enjoy. Kung ano man yung ilinagay ng Lord sa iyong karakter, sa iyong pagkatao. No? Kaya nga, doon sa verse 9, ang sabi ni Jeremiah, "Then the Lord reached out His hand and touched my mouth." Hindi ko alam kung ganyan o basta ginanon. Hinipo yung kanyang bibig. No? "And said to me, I have put my words in your mouth." Ha? Nakita mo ba yun? Ang tawag po natin dyan sa New Testament, empowerment. Amen? No? Meron kang disenyo sa iyong sarili. Subalit, kailangan mo ng empowerment buhat sa Diyos. Pero hindi ka naman ma-empower kung ayaw mong tanggapin. Kaya maraming Kristiyano sayang ang buhay. No? Sila yung mga Kristiyano na okay na to. No? Nagbibigay naman ako, mate naman ako. Hindi yun ang disenyo ng Diyos. Kahit na tingnan mo dun sa spiritual gifts, siguro madi-discuss ni Pastor Ralph next week, wala ho siyang sinabi dun na at binigyan ang church ng taga-upo, binigyan ng church ng attendee, taga-attend. Wala hong ganong spiritual gifts. No? Wala pong ganong spiritual gifts. So, importante po yung na-activate, na-empower yung ating pagkatao. Sa Old Testament, yun lang mga propeta, yun lang mga hari, yun lang mga judges. Sila lang po ang nakakatanggap nung power ng banal na espiritu. Subalit sa ating panahon, sa New Testament ay iba. Amen. Ang sabi niya sa book of Joel, chapter 2:28. No, and it will be that afterward I will pour out my spirit on all flesh. Then your sons and daughter will prophesy. Nakita po natin to. Your old men will dream of dreams. Your young men will see visions. Even on the men servant and maid servant in those days, I will pour out my spirit. Kung dati, mga hari lang, mga propeta lang, mga judges lang, nagkakaroon ng Holy Spirit, sa ating panahon, lahat tayo. Amen? Parang hindi kayo natutuwa. No? Parang hindi kayo natutuwa na gano'n na ang nangyayari. Biro mo dati, kung isa ka lang simpleng magsasaka, abay wala. Hindi mo mararamdaman yung power ng banal na espiritu. Dati kung ikaw ay banging isda lamang, abay hindi mo mararamdaman ng banal na espiritu. Subalit nung bumaba ang Santong Espiritu, ito na yung kanyang ministeryo. Lahat ng mananampalataya ay makakaranas ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen? Ang tanong, mga kapatid, naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Kaya nga sabi niya dun sa Acts 1:4, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised.
para niya sinasabi, huwag ka muna magministeryo. Antayin mo munang ma-empower ka. No, yun po ang mensahe dito. So yung gift ng Lord na inherent doon sa ating pagkatao, na natural sa atin, ay kailangan kasi nito nung activation. Kailangan niya nung empowerment. Amen. Para makakonect tayo sa Diyos at para yung ating pagbiministeryo ay magiging madali. No? Magiging madali. So ganyan po, tumatakbo yung ating buhay. Hindi kasi natin magagamit yung full potential na sa ating pagkatao kung hindi tayo ina-activate, kung hindi tayo in-empower. No? Iba po yung indwelling, iba yung empowerment, no? Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ang Banal na Espiritu ay nanahan sa iyo. Kaya nga doon sa John 20:21 ba yun, sabi niya, receive the Holy Spirit. 'Di ba? Yun po yung indwelling. Pero yung empowerment ay iba. No? Yung empowerment ay nasa Acts 1:8. Sabi niya, but you will receive power. 'Di ba? Sabi niya ganyan. Then the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. No? Sabi niya, you will receive power. Yun po ang pangako. So ang Panginoon, gusto pala niya tayong maging witnesses. Ano yung Tagalog ng witnesses? Saksi. Saksi ng ano? Saksi ng kabutihan ng Diyos. Amen. Nais niyang tayo yung maging saksi ng kabutihan ng ating Panginoon. At yan po ang dahilan kung bakit nung maligtas ka ay hindi ka agad namatay. Tinatanong ko rin sa Lord yan dati, Lord, ligtas na ako, kunin mo na ako. Eh, ba't kaya hindi pa ako kinukuha ng Panginoon? Ayoko ng buhay na ganito, yung ba nakakaramdam pa ako ng kasalanan? Ligtas na ako, Lord eh. Kunin mo na ako. Abi, ilang dekada na nakakaraan, ito, buhay pa rin. Ano ba talaga? Kasi, meron ka pang gawain. May ipinagagawa sa iyo ang Panginoon. Nais niya na ako ay maging saksi ng kanyang kabutihan, ng kanyang kaluwalhatian. Pero marami po sa atin ang hindi sumusunod. Pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat. Wala naman pong karapat-dapat. No? Kagaya po ni Jeremias, marami siyang dahilan. Subalit kilala siya ng Panginoon. Alam niyo po, may ipanonood akong video sa inyo. Ito po yung ginagamit ko to sa encounter eh. No? Ginagamit ko po ito. Siya po si Christopher Coleman. Kung narinig niyo na po, kung nakita niyo na yung encounter, naka-attend na kayo, na ako yung speaker, ginamit ko na po to ilang ulit. Siya po ay isinilang na merong cerebral palsy. Yung ano, basta hindi siya hindi siya makalakad, mahina siya, mga ganyan. Dahil ito po ay inborn, parang hindi siya agad nakahinga nung siya ay isilang, hindi nalagyan ng oxygen yung kanyang utak. Anong nangyari? Nagkaroon ng damage. Kaya para siyang gulay, no? So, doon sa kanyang ganung pagkakataon, akala nila ay patay na siya. Pero nung lumabas yung kapatid niya, ay umiyak yung kapatid niya, umiyak din siya. So nangyari, buhay pala siya. Kaya lang, dahil matagal siyang walang oxygen sa utak, nagka-damage yung kanyang katawan. So hindi niya rin alam kung ano ang kanyang buhay. No? Paano siya gagamitin ng Diyos? Hindi niya rin alam kung titignan niyo siya, parang wala naman siyang pupuntahan.
hanggang nalaman niya yung kanyang layunin o layunin ng Diyos sa kanyang buhay at lumakad siya dun sa layunin na yon at doon niya naunawaan na siya ay ginawa, nilalang, hinubog ng Diyos na perfect. Panoorin po natin yan. The baby's life seemed over before it began, and though he lived, he was severely disabled, unable to talk or move, given little hope. But this was not the end of Christopher Coleman's story. It was just the start of an unconfined life. Christopher Coleman entered the world without a heartbeat or any vital signs of life. Doctors pronounced him dead, turning back to his mother so they could deliver his twin sister. When she cried, Christopher cried, and they discovered that he was indeed very much alive. But they tell my mom that I went at least 15 minutes without any oxygen to my brain. And as a result, I would never move, never walk, never talk. They tell my mom to take me, put me in an institution, and forget that I was even born. My mom not only was a believer, but she believed that God had a plan for my life. Without the ability to communicate, Christopher spent a good deal of his childhood feeling trapped in his own body. In school, no one made any attempt to teach him. So at night, he sneaked away with his sister's books and taught himself to read. Eventually, he tested above grade level and went on to graduate from high school with honors. But until I went to church all my life, but I didn't come to know Christ until I was 19 years old. It was then that I found myself reflecting back on my life and realizing that my life would be challenging. And if I really wanted to make it, I needed to know Christ. And that's when I went to my mom and I said one day, how did you do it? How did you raise 7 kids on your own? And she said, I didn't. It was Jesus. And that when I knew I needed him in my life. We're going into college. I'm at LSU. Everything is great. I'm about 19 years old. And I hear God tell me to move to Marietta, Georgia on my own. And I'm like, you want me to do what? He's like, move to Marietta, Georgia on your own. And I'm like, God, come here. And that was when I talked. I told God, look at me. Look at my hands. Listen to my voice. Look at my feet. I can't do what you're asking me to do. And he said to me, I don't have to look at you. I made you. I made your hands. I made your feet. I made your voice. And in that conversation that I really believe all my life God been speaking to me. I didn't never really recognize it until that moment that God been walking beside me all these years. I got a letter from Southern Polytechnic State University. And I was like, okay,
I'm going to Georgia. So, graduated from math, the only college graduate in my whole family. I graduated with a communication degree, but by no means did I think I would be doing what I'm doing now with that degree. But so about a year, he really said, I called you to share your story all over the world. And I'm like, me? With my voice and my disability, the way I am? And he was like, yeah. A friend set Christopher up with his first speaking engagement, withholding any details. Faced with thousands in the audience, Christopher poured his heart out and could see his story moving the people. But I remember the faces. I remember the tears. I remember that one lady. She came in the room depressed. You can see it on her face. But when she left, it was like a whole new person. And I knew from that moment forward, this is why you created me the way you have. So I can communicate to other people how good you are. That's the first time I think that I really began to embrace who I am. When you have a disability, there's so many things around you that say that you're not good enough. And in that moment, I felt God saying, not only are you good enough, but you're perfect for this. Dapat ikaw ay perpekto. Ilinagay ko para dyan. Amen? Come on. Siguro naman, mas magaling kayo dito. Siguro naman, mas malakas kayo sa Kanya. Pero hindi niya nakita yung Kanyang purpose. Hindi niya nakita kung bakit dinisenyo siya ng Diyos na ganon hanggat hindi niya nalaman yung Kanyang purpose sa harap ng Diyos. Amen? No? Matagal na ho itong pinapanood ko sa Encounter pero naiyak pa rin ako sa tuwing pinanonood ko ito. No? Kasi natural na natural, totoong totoo. Kaya hindi tayo magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Kaya hindi po tayo nagagamit ng Diyos doon sa dapat na pagkagamit doon sa disenyo ng ating pagkatao ay dahil hindi po natin hinahanap. O masaklap po niyan ay hindi natin nakikilala ang Diyos na siyang may lalang po sa atin. Ang bawat isa po sa atin ay may tunay na pagkatawag sa Diyos. Ano man ang tingin mo sa iyong sarili? Gaano man kaliit ang tingin mo sa iyong sarili? Saan ka man lugar, saan ka man lupalop nanggaling? Ang Diyos ay laging may plano sa iyong buhay. At ang planong ito ay napakaganda. Kung iyo lamang susundan ang kalooban ng Diyos sa iyo, kung yung lamang tutup din yung inilatag niyang plano para sa iyong buhay, kapatid, hindi ka magsisisi at lagi kang magpapasalamat sa Kanya
anuman ang iyong pinagdaanan, anuman ang mga nangyari sa iyong buhay, sa bandang huli ay makikita mo yung kasiyahan. Dahil ikaw ay lumalakad sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, madalas hindi namin naunawaan yung layunin mo sa aming buhay. Sapagkat nakikita namin, Panginoon, ang aming kahinaan. Nahadlangan kami, Panginoon, ng mga bagay ng aming nakaraan. Tinitingnan namin ang aming mga sarili bilang failure. Nabubuhay na parang hindi. Pero Panginoon, ang katotohanan ay meron kang layunin sa bawat isa sa amin. At ang aming buhay at pagkatao ay maingat na dinisenyo mo, Panginoon, upang matupad namin ang mga layuning ito sa aming buhay. Panginoon, salamat sa iyong dakilang salita. Salamat, Panginoon, na na-realize namin sa pagkakataong ito na anuman ang nakikita naming kakulangan ng aming pagkatao, kami ay perpekto sa iyong paningin. Sapagkat ikaw ang siyang may lalang, ikaw ang siyang lumikha, at hindi ka nagkamali ng paglikha. Salamat, Panginoon. Buhayin mo, Lord, yung aming espiritu. Buhayin mo, Panginoon, yung mga namatay na sigla sa aming pagkatao. Muli mong tuwirin, Panginoon, ang aming mga lakad. Muli mong i-lead, Lord, yung aming mga paa dun sa landas na kung saan dapat kami lumalakad. Ito ay sa landas ng iyong kaluwalhatian. Salamat, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin. Pinupuri ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na siya naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Praise God. Tayo po ay muli dumadako sa ating Santa Cena, na kung saan ito po isang ordinansa ng ating iglesia bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ito pong ginagawa natin ito, gaganapin din po natin ito sa langit. Amen? Mas madakilang tiging po ang mangyayari doon. Praise God. At lagi po nagpapaalala sa atin when we take our communion, mga kapatid, it means that we are partnering. Nakipag-partner po tayo dun sa layunin ng Panginoon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Kaka-challenge po yung ano. Ako hindi pala iyakin, pero I was touched by the message, no? Lalo po yung dun sa kauli-uli ang part ng ating napakinggan. Praise God. So, nawa po sa ating pong pagpapartake ng communion ito ay are we really na binubuksan po ba natin ang ating puso? Kasi sinasabi natin, Lord, let not my will, let your will be done. No, yung niyayakap natin
yung panawagan ng Panginoon sa atin. Not comparing ourselves to anyone. Not being, feeling superior or inferior to anyone. No? Na kakaiba ho, unique tayo. Sabi nga, kahit kambal tayo, may pagkakaiba. Na sa panahon pong ito ng ating pagkukuminyon, na pagyakap, no? Pagtanggap ng panawagan ng Panginoon sa atin. Kapatid, hindi yung ating napag-aralan, hindi yung ating anumang ating pong nakuha, no? Anong pong ating kaliitan, hindi po yung titingnan ng Panginoon, na yung pong willingness na tayo po paggamit sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sabi po doon sa ating communion ngayon, sabi nga doon, inihintay natin ang kanyang pagbabalik. Amen? Sabi, do it in remembrance of me. As you do it and drink this bread and eat this bread and drink this cup, sabi, you do remember the Lord's death until He come. No, yung kanyang pagbabalik sa atin. So, yun pong ating pong inaasahan sa Panginoon, na sa ating pagharap sa Kanya, sabihin niya sa atin, well done, welcome, my good and faithful servant, enter into my rest. Amen po ba mga kapatid? So, nawa, sa panahong pagharap po natin sa Panginoon, hindi tayo nagkulang. Ibig sabihin, niyakap natin, tinanggap natin yung panawagan ng Panginoon sa atin. Praise God. Yan po, tayo pong lahat ay tumayo. Sa akin wala ako no? Okay lang. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Tawagin ko po yung dalawang asawa ng pastor, no? Dalawang Sister Evelyn. Dalawang pastor. Ayan. Sila po mag-pray sa ating communion. Mami, kindly pag-pray mo yung ating bread and then, Pastora, yung ating... May bread ka ba dyan? Ayan. Okay, Lord, tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga pa ito na kami ay makakapag-take ng communion. Sa element po ng tinapay, amin pong inaalala ang iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagula-gulanit, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. Sa umaga pong ito, tinatanggap namin, O Diyos, ang sakripisyo mong yan. At Lord God, natanggap namin ang aming kagalingan ng aming mga sakit sa katawan, kagalingan ng aming mga pakiramdam, O Diyos, emotionally, mentally, Panginoon, at buong kagalingan ng aming pagkatao. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mong yan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y kumain ng element ng tinapay. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong banal na dugo na anumang lalim ng mga kasalanang aming nagawa, na kahit po sarili naming kadugo, pwede kaming hindi na mapatawad, o aming mga sarili ay mamuhi isa sa aming mga ginawa. Sa aming mga sarili kami magalit dahil nagawa namin ito. Husgahan ng mundo. Napakalalim, napakasama. Pero dahil sa banal na dugo mo, O Jesus, na umagos sa krus ng Kalbaryo, gaano man kasama, gaano man kalalim, ay nahugasan ang mga ito. Gaano man, Panginoon, humadlang ito upang kami ay huwag magpatuloy na sumamba at mahalin ka, tanggapin ang iyong plano sa aming buhay, individual man, sa pamilya man, o sa simbahan. Lord, dahil sa dugo mo, ginawa mo kaming buo
You made us whole again, O God, from brokenness of sin. That's why, Lord, we bless your name. We remember that night or that day kung saan hinugasan mo ang kasalanan ko at kasalanan nila. Purihin ka, Jesus. Amen and amen. Dakilang Diyos, salamat po dahil sa iyong mga katawan, sa iyong katawan, Panginoon, kami po ay pinagaling mo. At dahil sa dugo ito mo na binusak ko sa Kalbaryo, pinaging dapat mo, Panginoon. Hallelujah. We are being transformed, renewed, accepted, beloved, O Lord. Everything that, Panginoon, na laman ng iyong sakripisyo, Panginoon, niyayakap mo namin ang mga biyayang ito sa aming mga buhay. Lord, patuloy po kayong mag-shine sa aming mga buhay, patuloy na kasangkapanin ng CCFC family, ang leadership, ang mga membro, mga dumadalo. Panginoon, amin pong maganap ang iyong panawagan. Not comparing, Panginoon, to anyone, O Lord God, to any church, O God, even feeling superior to any church, O God. Na kami po ay created, called this church, O God, as unique calling, Lord God. Hallelujah. May we find faithful, O God, at kami, Panginoon, ay gumagana, Panginoon, sang-ayon doon sa iyong panawagan sa amin, Panginoon. United, O God, Lord, in diverse gift, Lord God, kami po ay nagkakaisa, Panginoon, upang malulahali kang patuloy, matanghal ka. Less of us and more of you, O God. Be glorified, Lord God, in this church, in our life, in our family, in our ministry. To you all the glory, to you all the praise, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pananambahan. Inaanyahan ko po na ang lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa oras na ito, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng aming mga katawan. Salamat, O Diyos, na kung kami nagkakaroon ng karamdaman, kami binibigyan ng kagalingan. Lord, salamat dahil lagi ka pong nariyan. Di mo po kami iniiwan, ni pinababayaan man. And Panginoon, kinikilala po namin na lahat na ang aming tinatangkilik ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya marapat lang na kami magbalik ng pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming mga kaloob. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito, O Diyos, ay magamit sa ikalalaganapan ng iyong gawain dito sa lupa, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isa at ito, Panginoon, ay ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay aming pinagkakaloob, malaki man o maliit ito, Panginoon, subalit ito, O Lord, ay ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso, may katapatan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa. Gayun din, Panginoon, ibubukas mo ang durungawan ng langit at sasabog ang pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Bago po ako mag-start na magpaawit, pwede po ba akong mag-share ng na maikling testimony lang po. Sa mga hindi po nakakaalam, siguro karamihan sa inyo hindi nakakaalam na simula pagkabata ko,
madalas akong nabubuli. Madalas akong minamaliit ng tao. Kasi wala akong sa mga lahat ng bagay parang wala akong skill talaga na masasabi ko na magaling ako. Wala akong skill na may pagmamalaki ko. And lumaki ako na ang tingin ko sa sarili ko ay parang hanggang dito lang. Hindi ko inisip na hindi minsan na lumabas sa isip ko na meron akong bagay talaga na may purpose ako sa buhay kasi slow learner ako. Wala akong ang tingin nila sa akin walang silbi. Yun ang kinalakihan ko na hanggang dito ka lang na wala kang mararating. Kasi ayun, hanggang sa tumama talaga sa akin yung naging mensahe kanina. Bakit inahayaan ko sarili ko na nasabihan nila ako ng ganun, no, parang hinahayaan ko sarili ko na ilalagay ko yung sarili ko sa lugar na hindi tinakda ng Diyos para sa akin. Na sa naging mensahe kanina, ang naging impression sa akin ni Lord, kaya ako nandito ngayon, kaya ako nakapagsalita ngayon sa harap ninyo. Meron akong purpose, meron akong layunin, at napakabuti po talaga ng Diyos sa buhay ko. Ito po, ang awitin po ito ay Who Am I? Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done, but because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love, watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out to the rain, calm the storm in me? Not because of who I am,
because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Diyos po, lahat ng papuri at pasasalamat. Yan, amen. Hindi po ako aawit, baka hindi kayo mabless. Praise God, nakaka-bless naman po yung ating mula sa word kanina, mula umpisa pa lang po. Grabe si Lord. Sana po makakita din natin yung iba na mag-special number dito. Sino pa gusto nyo makita mag-special number? Oh, sige, bukas. Ako talaga. Ayan, amen po. Siyempre po, announcement natin, every Wednesday, meron po tayo ditong midweek service, prayer night, 7:30 in the evening po. Come and join us po, At every Sunday, siyempre po, meron po tayong Sunday service. Anong oras? Alas 9, ayan. Alas 9 po, nag-i-start na tayo. At ang ating pong, siyempre, hindi natin kalilimutan, every Monday to Saturday, ang ating pong crossover moment 365. Sino pa nagpa-follow tsaka nagjo-join? Parang dadalawa lang ang nagtaas ng kamay. Ayan po, supportahan po natin yung mga gawain po ng church. Po? At nakaka-bless po dahil makikita nyo po, meron po tayong mga kapatiran na marami po tayong kapatiran na nag-share ng Word of God. At meron pa po bang announcement, mga kapatid? Baka meron pa ako nakalimutan. Yung ating pong, meron po tayong prayer na ginagawa every day. Kung nais nyo pong mag-join, feel free po na kontakin nyo po si Pastora Lenda Canay or sino man po sa nandito. I-add po namin kayo sa GC at makatuwang po namin kayo sa pananalangin. Amen po ba? Amen. Next time, marinig natin si Tatay Goryo mag-special number. Gusto nyo po ba? Yes. So yun, next Sunday si Tatay Goryo naman na mag-special number. So ayun po, God bless po. At mamaya po, meron po tayong konting salo-salo. Wag po muna kayong umuwi. At ang ating pong closing prayer, Pastoral, hindi ako. Ate, huwag kang mamalis dyan. Dito ka muna. So, meron po tayong nag-celebrate ng anniversary kahapon. Pwede po natin tawagin si Kuya Ben at saka si Ate. Praise God. Hallelujah. Ito, biraw natin gawin to pero gusto kong bigyan sila ng konting pananalita tungkol sa kanilang pag-iibigan. Love you. Kami, nagsasama kami ng kinasal kami ng 35 taon, nagsasama kami ng 37 taon. Salamat sa Diyos, kasama ko pa rin siya. Para masama loob Saka salamat sa Panginoon, ang pag-iingat niya sa aming buong pamilya. Lagi ka namin kasama, at lagi mo kaming sinasamahan, iniingatan, at ginagabayan sa hanap buhay, sa aming buhay. Salamat sa Diyos. Kasama ko pa rin siya. I love you. Mama. Oh, ito ka. Yan, syempre, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Kaya po kami magkasama pa rin. All by the grace of God po, Dahil po talaga sa Panginoon. Kung hindi, kung alam niyo lang po, ang buhay, kasaysayan at pag-ibig naming mag-asawa,
Kapraso lang, dumating po kami sa point na nagbatuhan talaga kami ng kutsilyong mag-asawa. Salamat sa Panginoon, inilag kaming parehas. No? At sabi nga ni Pastor Joe kanina, kasi may purpose ang Panginoon. Amen po. So blessed po kami na kami po ay biniyayaan ng grasya ng Panginoon. Kaya po kami ay naririto. May 3 anak, may 5 apo. Siyempre, singgaganda ng mga lolo't lola ng Moa. Praise God po. Sobrang salamat po sa Panginoon. Salamat, siyempre, sa CCFC family. Ayan, kasama po namin sa pagsa-celebrate nito. Glory to God po talaga. I love you! Meron po ba ritong mag-celebrate po ng, ito muna tayo, Teo. Halika ito kayo. Pagsama namin kayo sa prayer. February po, celebrate ng mga anniversary. Meron po ba? Birthday, yan. Sige, lagay natin dito. Tawagin natin. Praise God, Alyssa. Yan. Tayo pong lahat ay tumayo. Lahat po ng mga may birthday o kaya anniversary ng kasal. Praise God. Praise the Lord. Kasama ka rin. Sige po, pwede natin na natin mga kamay sa kanila. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuling papasalamat sapagkat we are, these people, Lord God, are fearfully and wonderfully made, O Lord, for your purpose, that your name will be, continue, Lord God, be glorified, O God. Salamat po sa buhay po nila. Pagpala po sila sa mga tahanan, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, apo, Panginoon. Lord God, salamat po sa ginagawa mo at patuloy gagawin sa kanilang mga buhay. It's not the end, O God, of everything, but start, O Panginoon, of new beginning, start, O Panginoon, of the best, O God, yet to come sa buhay po nila as we believe, O Lord God. Lord, we entrust these people to you, Lord, bata, lalaki, matanda, babae, Panginoon, sa lugaring ito. Pagpalain po silang patuloy at ang kalooban mong siyang mangyari sa kanila. Maging sa nag-celebrate ng anniversary, O God, kila Kuya Ben at Ate Cecil, Lord God, salamat po Panginoon na alam po namin ang kanilang testimony ay patuloy mong gagamitin, Panginoon, hindi lamang sa lugar ng Pilipinas kung saan mo sila idadakong lugar, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay. Sila po ang kuya at ate ng church na to, Panginoon. Lord, patuloy po sila mag-shine para sa iyo, O Lord God, at maging kasangkapan po sila upang patuloy kang maluwalhati sa kanilang mga buhay. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa bawat isa na narito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kami naniniwala, more years to come, O God. Hallelujah, more celebrations to come sa buhay po nila. Long life and good health be upon them, O God. In Jesus' name. Tayo po manalangin, Lord God, sa aming pong pagsara ng aming pong gawain ngayon. Lord, babaunin po namin ng pagpalang ito, O Lord, na aming pong narinig na tunghayan, Panginoon. Magukit po ito ng panibagong anyo, O Lord God, ng paglilingkod, pagmamahal sa iyo, kauhawan sa iyo, Panginoon, pagpapagamit ng aming mga buhay, O Lord God, at patuloy na pag-fix mo, Panginoon, sa buhay na meron po kami, that you are God who restore, God who, Panginoon, who give a second chances, O God, sa aming mga buhay, sa aming mga pagkukulang sa nakaraan. May this, O God, be a starting point, O God, a new beginning, Panginoon, a fresh start, Lord God, ng aming paglilingkod sa iyo. Isang mabungang buhay na magbigay ng kalulatian sa iyo, Lord God. Hallelujah. Salamat po sa ginagawa mo sa iglesyang ito, Panginoon. Kung kaya't aming dalangin ang patuloy na biyaya ng Ama, pagligtas ng anak at pagkasya ng Espiritu, lagi pong sumaamin hanggang sa pagbalik. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos magsabi ng Amen and Amen. God bless us all po. Thank you for coming. Praise God. Hallelujah. Wag po kayong maalis, may pagsasalusaluhan po tayo. Meron din pong bigay si Tatay Goryo na ulam, tsaka si Nanay Tessie. Praise God. And run from you, Jesus.
magtuwid, saan magdako mo dalhin, di kailangan mangamba, pagkat ikaw